Well, good morning muli sa inyong lahat at I hope you were able to sleep well. Kahapon medyo malakas po yung ulan po dito sa Jensan. And I hope in your area medyo okay po kayo ngayon. Ano po? So tayo po ay magpapatuloy ng ating pong discussion dito po sa ating pong massage application. We were able to tackle already yung patungkol sa yung three stages of massage from the pre-massage, massage proper, and the post-massage. And then, well, of course, pinag-usapan na rin po natin kahapon, nagkaroon na po tayo ng paghihimay-himay ng 5 basic stroke manipulations. And some of you were asking regarding dun sa mga binanggit o pinag-usapan natin kahapon, and I have already sent you the link sa group chat patungkol doon sa part po ito dito sa ating pong manual na kung saan ay makikita po natin lahat po nung ating pong tinalakay kahapon, lalo na tigit doon sa 5 basic stroke manipulations. So while waiting for the others, if you have anything to clarify, meron ba kayong gustong linawin na tinalakay kahapon o sa mga nakalipas na araw patungkol dito sa massage application? Meron ba? Do you have anyone or you have anything in mind? Wala po. So malinaw na po 'yun, ano po, na ano natin, na tingnan na po natin kung ano-ano po yung iba't ibang component po ng ating pong ayun nga po yung para to sa paghanda natin sa oral and practical examination. And hanggang sa ngayon hinahanap ko pa rin yung spiel at tulad ng sinabi natin parang script po siya yung inyo pong sasabihin, although guide lang po yun, wag niyo pong i-attempt na i-memorize po word for word. You come out with your own way of doing your presentation. Yun po yung guide lang po na ipapadala ko po sa inyo. Hanggang ngayon hinahanap ko pa rin po. And then, yun po, no, from good morning sir, I'm examining number 001 hanggang sa yung pinakahuling bahagi. Maraming salamat po sa pagbisita niyo po sa aming pong massage o sa aming pong spa. Yung ganun po. So, it's all there. Okay? So, for today, ang atin naman pong titingnan po ng pansin ay yung 5 basic stroke manipulations. Tingnan po natin for a while. Sa 5 basic stroke manipulations, nabalik naman tayo, nawala si Mr. Eugenio. Dito tayo sa vital signs taking. Ayan. Okay, sige po, tingnan po natin. Ayan. I do not know kung kayo po ay may iba po sa inyo ay medyo sanay na po sa pagkuha po ng vital signs, but to many of you hindi nyo pa masyadong kabisado to, hindi nyo po pa ito alam. So ito po yung ating tatalakayin sa araw na ito. And I do not know if you have already watched the video na yung link ng video na pinadala ko po sa inyo, kasi I had already this sometime last year. May pinaka-latest po ako na video on this kung paano po gawin yung vital signs taking from the BP, pagkuha po ng BP, and so on and so forth. Ano po? Andali. Ayan, so ang susunod na makikita po natin for wala, medyo lakihan ko lang yung screen dito. Ayan, so medyo lumundag na po siya, vital signs taking protocol. Ayan, anyway. Ano po yung objective po natin para po sa ating pong aralin sa araw na ito? Number one, to know the vital signs taking in relation to your DOH massage licensure examinations. And of course, para malaman natin kung ano yung paano natin i-entry, ilagay po sa inyong SOAP form. Ang ibig sabihin po muli ng SOAP form, ito po yung subjective, objective assessment and plan. And also to enhance or to develop your skill on vital signs taking. So yan po yung mga layunin po natin for today. And
Ano po yung mga apat na indicators? Ito po yung standard na indicators para po sa pagkuha po ng vital signs. But by the way, bakit kinakailangan kumuha ng vital signs? Would you know? Ano ba ang reason ba't natin kailangan kumuha ng vital signs? Baka high blood Anyone na, have, sir. ano po? Baka high blood, sir. Baka high blood, okay? Di ba pagka walang pera, nagkaka-high blood yung tao? Opo, sir. Hindi, joke. Lalo na kung walang bigas. Okay, joke lang po yun. Ano po? So, para malaman kung ang tao po ay fit for siya for massage, no? Ayan po, at yun po yung itinuturo ng DOH. Kasi po, napag-usapan naman po natin, I think I'd mentioned in passing that in the past that not all massage is helpful. Hindi lahat ng masahe po ay nakakatulong sa lahat ng tao. There are instances that massage could even prove fatal. Pag sinabing fatal, delikado po. Delikado po. Kaya nabanggit po ni Daryl kanina, kapag ang client po natin hypertensive, nako, yan po, ingat-ingat po tayo, no? Kasi pagka hypertensive po, ibig sabihin po, ano na po, no, na talaga mataas yung pressure sa blood vessel, at pagka nalingat na ng kaunti, pwede pong sumabog po yung mga blood vessels na yan at magkakaroon po ng internal hemorrhage. So malaking problema po yon. And not only that, there are other things that we have to check and find out whether our client is fit for massage or not. Ano po? So una pong titingnan po natin yung blood pressure. Later we'll discuss about yung normal range ng bawat isa. And then ang susunod naman na titingnan po natin yung body temperature ng ating client. No? Kasi po yung pagka mataas po yung kanyang body temperature, chances are mayroon pong may ano po siya, may infection pong nagaganap sa kanyang katawan, and many other indicators na kailangan pong tingnan. Ano po? Ang pangatlo is the pulse rate. Ito naman ay para ma-check kung kumusta yung pulso. Ito ba ay hyper ba yung kanyang pagbeat? Ito ba ay hypo, mabagal po ba, mahina po ba? Things like those, no? Ano po? And then ang panghuli po ay ang respiratory rate, yung kanyang paghinga, no? Paghinga po ng ating client. So yun po yung mga indicators na mahalaga sa vital signs taking na kinakailangan nating maunawaan. Ano po yung mga gamit, no? Ano po yung kagamitan natin para kumuha po ng ika nga nabanggit natin vital signs? For body temperature, of course, it's a thermometer. Later, we'll go into the details ng thermometer. Ang klaseng thermometer ba ang pwede nating dalhin, lalo na sa exam. And then, yung sphygmomanometer na pang blood pressure po. At ang sumunod naman ay yung stethoscope, kasama din po yan, package na po yan sa ating pong sphygmomanometer. And of course, yung timing device po natin, which is our watch, no? Para po ma-check po natin yung pulse at saka ma-check po natin yung respiratory rate ng ating mga client. So, these are some of the equipment or the tools that we would be needing lalo na sa inyong DOH examination. At ang sumunod naman po, yan, pag-usapan po natin, ano po yung mga iba't ibang sphygmomanometer. Yan, ang hirap ang spelling po niyan. Buti na lang sa exam ng DOH, wala pong spelling, wala pong, ano tawag po niyan? Spelling test. Okay, sphygmomanometer. Ayan. Ang unang type po, three types by the way. Ang unang type ay aneroid. Aneroid sphygmomanometer. Ano po yung aneroid sphygmomanometer? This is a device that measures blood pressure. Ito po yung a type of a device. This is a manual device, I should say. No? Na kung saan ay mano-mano mong kukunan po, no? I-check mo po yung vital signs ng ating client, at ang sumunod naman digital, at ang gamit naman po nito ay yung mga electronic sensors to help measure blood pressure, no? So even ngayon yung mga relo natin, no, may mga meron na siyang sarili, even our watches right now, no? Pwede na pong gamitin po natin para makapagkuha din po tayo ng blood pressure. Kaya lang po medyo issue lang po rito yung accuracy, no? Yung accuracy po ng ating pong mga digital na mga kagamitan. Okay? And then the third type of is a sphygmomanometer
is the mercury sphygmomanometer. This is a traditional sphygmomanometer that uses mercury content. I'm sorry for the spelling, nakulang po, nawala po si R. Okay? So, ayun po yung tatlo. Now, among all this, ang pinaka-accurate, ika nga, at saka pinaka-mas reliable ay yung aneroid. No? So, o nga pala, nasaan yung aking aneroid? Oo, namamasyal. Okay. So yung aneroid po na sphygmomanometer, and then of course for the visually impaired, sa kanila po talaga napaka-useful ng talking BP. Ito po yung digital na talking BP, no? Napaka ano po 'yan. And kaya lang po, ito po yung pangatlo po hindi po nire-recommend ng DOH. Why is that? Kasi po it was found out na yung mercury content o yung mercury element na nasa mga ganitong klaseng gadget, pagka nabasag po ay fatal po pagka nalanghap ng client, no? Kaya ayun, among all this, aneroid po ang pinaka number one. Tuloy po tayo. Ang sunod naman po, ano po yung mga iba't ibang parts? Ano po yung iba't ibang bahagi po ng sphygmomanometer? One here, this is the inflation valve. Ayan, this is made of rubber. Ito po yung pang-cap natin. Ito po yung pump ika nga ng hangin. And then, next to that is the air release valve. Ito po yung air release valve na kung saan ay kinokontrol po yung pag-release po ng hangin. And then, by the way, it takes a lot of practice para matansya natin kung paano po natin kinokontrol yung hangin po using yung pagpa-release ng hangin using this valve. Ayan, and then karugtong po niyan, ito po yung tinatawag na tube connectors. This is normally made of rubber. Rubber tube po ito. Ayan, papunta po ito sa cuff. Okay, and the next one we have here is the artery position indicator label. Ito po kung saan po ay dapat naka-plaster po yung ating pong kamay, na kung saan ay dito po dapat malapit-lapit po yung ating pong yung kung saan may pulso po diyan na tumutulong po sa pag-check po nung blood pressure. And of course, we have this pressure cuff. No, ito yung cuff na to, ito yung binabalot natin, no? Ito yung binabalot sa arm ng ating client, and index marking kung saan mo siya ipa-plaster later on yung iyong daliri. And the last but not the least, this is the aneroid manometer gauge. Yan, ito po 'yon, no? At napaka technically mas accurate po ito among all the others equipment in checking the vital signs of a client. Okay? Kaya lang po, ang babala ko lang po sa inyo, kasi whether you like it or not, as a massage therapist, dapat meron tayong sariling gamit, no? Lalo na sa natin, no? Para sa bahay, no? Paalaala lang po, kung kayo po ay nagbabalak bumili po ng mga gamit na katulad po ng ganito, huwag kayong bumili po ng mumurahin. Ulitin ko po ha. Kasi po, ito po ay, whether you like it or not, madali po siyang, lalo pagka yung made in China na napakamura, no? I think sa Bambang, dyan sa Manila, mayroon pong bili po dyan, mura-mura, mga 500, makakuha ka na ng isang set. Kaya lang po, kapatid, kaibigan, nakakatakot po yun kasi po, normally pag po yung kanyang presyohan, wag pong asahan na tatagal po siya, no? Ang isang madaling masira po sa mga katulad ng ganito ay yung pressure pump, yung pump na to, no? Kasi pagka talaga mura po 'yan, hindi po 'yan tumatagal, no? Kasi iyan po yung madalas mong ginagamit. And then of course yung tubo, ito po yung dalawang no, na kalimitan po nagkakaroon talaga ng problema, no? Habang tumatagal, medyo nagkakaroon po ng tagas, ng leak, things like those. Kaya kung akong tatanungin, kung bibili kayo ng inyo pong gamit, na lalo na ng aneroid na sphygmomanometer, ang price range hindi dapat bababa ng 1,000.
no? Nasa vicinity po kayo ng 1,000 to 3,000. Yung mga 3,000 talaga magaganda na po 'yon. Ano po? Ayun. When it comes to the brand, mas magaganda sa akin sa aking karanasan for many many years, mas maganda kung ang ang gamit ay galing ng either Korea or Japan. Ayan po, yun po sa akin Pero kung gusto niyo po na talaga medyo mas sulit, yun yung mga galing ng Germany, US, medyo may kamahalan ng po nun. Pero yung sa Japan o Korea, okay na po yun. No? Kaya lang pag China, yun po, medyo mag-iisip-isip po tayo. Kasi po the reason why I'm telling you this, kasi yun po yung problema po pag kayo po yung nag-perform sa DOH. No? Kung kailan po kayo magpi-perform at okay na yung result na yung written, pagdating sa practical, sumemplang kayo because of this equipment. Kaya mag-iingat po tayo. Next, ano naman po ang normal value ng bawat isa? No? Normal value po ng blood pressure, nasa range po siya ng 120 over 80. Yung 120 is the systolic here. Pag sinabing systolic, later on you'll find out, yung unang, yung unang yung bugso, no? Ito yung unang tunog na maririnig natin when we use our yung pag chine-check natin yung blood pressure. And then, yung huli naman po, when you do check the aneroid, yan. Yun naman po yung diastolic, no? And yan po yung normal range po. And by the way, when it comes to the ranges, yung pinag-usapan po natin dito is for the normal adult. Kasi po magkaiba po yung range na normal for children, no, normal for a baby, and then normal po for a senior citizen. So what we're talking here is the normal among adults, no? Ayan po. Ang sumunod sa body temperature, nag-raise po siya ng 37.5 degrees Celsius. Ayun po. Yan po yung normal range po niyan. And then the pulse rate is between 60 to 100 BPM or beats per minute. No? Ibig sabihin yung ano po niya, yung pintig. Ayan po. So diyan po naglalaro sa isang minuto po, nasa range lang po siya ng 60 to 100 BPM or beats per minute. At yung pang-apat is yung respiratory rate. Ang normal naman po for an adult is the 15 to 20 CPM. Ano po yung 15 to 20 CPM? This is the cycle per minute, no? Sa isang cycle po, yung paghinga at yung pag-inhale saka pag-exhale, that is considered to be one cycle. So dapat nasa range lang po siya ng 15 to 20 cycle per minute. Yun po yung mga normal rates. And again, as I was saying earlier, it could vary sometimes, no? Lalo na yung sa blood pressure. There are times that some people may have that their normal is around 140 to 90 thereabouts. No, yun po yung kanilang normal. So there's no quarrel about that. What is alarming is kung sakasakaling ang normal na BP ng isang tao is 120 over 80, at the time na kinunan mo siya, at the time na dinala mo siya sa DOH at gagamitin, siya yung tama naman, gagamitin mo siyang model, dapat, nandun lang po siya sa safe range, normal range po ng tao. Pero kung likas na mataas yung kanyang BP, then at the time nung kinukunan mataas talaga yung kanyang BP pero yun po yung kanyang normal, then you could explain to your assessor na yan naman po talaga yung normal BP ng tao, no? Like for example, there are some ang normal po nila is 140, iba man 150, pero hindi naman siya talaga bumababa. So there's no quarrel about that. What is alarming to DOH is kung ang normal is 120 and yet at the time na kinuna po siya ng vital signs, at the time na isasalang na yung model na yan, nag-shoot up po siya ng 200 even, no? 200, no? Na yung kanyang systolic, medyo alarming na po yun, no? Mataas na po yun. Kaya yun po yung nakakatakot po yan. And we had an experience in Baguio at one time, yung model na nakakuha po mataas talaga yung kanyang BP at yun po nung nalaman po ng komite, nung nalaman po nung evaluate ng assessor na mataas,
hindi po pinayagan na po yung model na magpatuloy, no? Kaya kumuha na lang po ng iba ng replacement na magmo-model. So yun po yung ating pong pakatandaan when it comes to the normal value ng ating pong vital signs. Okay? Ano po yung definition? Yan, please take note of this. Ano po yung definition po ng blood pressure? When you say blood pressure, it means it is a pressure of blood pushing against the walls of the arteries. So, ito po yung blood vessel. Yan. Hindi makikita dito yung blood vessel ng ating client. Pero po kapag yun po yung basehan po doon yung the pressure o amount of pressure that goes through the blood vessel, no, the walls of the arteries, no, yun po yung pinaka blood pressure. Kaya kapag normal naman po yung pintig ng puso ng tao, then chances are normal din po yung kanyang BP. Pero kapag hyper po, no, and there are many reasons for this, no? Kung kailan po naging hyper, naging so taas po yung kanyang yung pressure po na yan, that cause for alarm at times. Kaya ang sumunod naman po yung temperature, referring to the body temperature, this is the level of heat natural to a living human being, no? Ito po yung normal po, nakita po natin kanina po yung raise na yaan. And then the next one is the pulse rate, also known as the heart rate, is the number of times your heart beats in a minute. No, yun po. Yun po ang pulse rate, yung pulso po na nakikita po dito na nararamdaman po natin, ano po? And yung panghuli po ay respiratory rate. Ito naman yung number of breaths, no, a person takes per minute, no, kaya nga BPM. So how do you check this? No, how do you check the respiratory rate? Ayan, kung ang BP po natin, ang gamit po ay blood pressure, ang gamit po ay sphygmomanometer. Ang ating sa body temperature naman ay yung sandali. You know what? Naligpit ko yung mga gamit eh. Excited. Gamit po natin yung ating pong thermometer. Ayan po, and the pulse rate naman po, may relo para i-check po kasi yun po yung titingnan po natin, and then while trying to make a feel, no, mararamdaman natin using the tawag niya ito ng yung finger pads ng ating pong index finger, malalaman po natin po yan. But what about the respiratory rate? Paano natin malalaman yung kanyang cycle per minute, no, yung CPM? Any guess? Paano natin malalaman? Sige nga, tingnan natin kung may iba sa inyo na nakakaintindi na po na ito. Pag inhale at exhale, sir. Paano mo malalaman, Daryl? Inhale at saka exhale, sir. Inhale tsaka exhale. Okay? Anybody else? Paano mo malalaman? Of course, inhale, exhale. Pero, di ba visual siya? So, paano mo ma-detect? Ano yung titingnan natin? Wala ko kabalo, sir. Wala ka kabalo. Wala makakita, no? Yung pag-angat ng shoulder, sir. Pag-angat ng shoulder. So, kung ang shoulder mo nakaganon, titingnan mo kung umaangat yung shoulder? Yes po. Okay. Or, yung pag-angat ng dibdib. Kasi di mo malalaman, di ba, yung cycle? Wala namang nagsa-cycle na hindi umaangat yung dibdib. Ay, dibdib pala. Oo. Kaya lang kaya nga nilalagay dito, yan. Kasi awkward naman kung titigaw mo yung dibdib ng female client, di ba? Ginagano na lang po yan. Ginagano po yung kamay. Okay? So, ayan po, pag-angat po ng yung pag-angat po ng dibdib. Okay. Nabubulol na ako ng konti. Ayan. Sige po. Dali ha. Kasi tingnan lang po natin yung isa. Okay. So, yun po yung ating pong yung pong ito po yung katawagan. Ito po yung definition po ng bawat isa. Blood pressure is a pressure of blood pushing against the walls ng ating arteries. And then temperature, referring to the body temperature, is the level of heat. Natural to a living human being. The pulse rate is also known as the heart rate. And this refers to the number of times the heart beats in a minute. And of course, the respiratory rate is the number of breath a person does, no, in a minute. Ayan po. Ang sumunod naman ay
Ano po yung purpose ng bawat isa? The blood pressure helps detect, ito po mahalaga po maintindihan po natin na maigi, detect the presence of hypertension or hypotension. Ano pong ibig sabihin po ng hypertension? Pag sinabing hypertension, mataas po yung kanyang High blood. blood pressure. Yeah, tama yung sinabi ni Joseph. Pero pag sinabi namang hypotension, what does that mean? Hypo, ibig sabihin nun, bababa. No? Hyper is mataas, hypo is mababa. No? So, yun po yung ano po niyan. Yun po yung purpose ng pag-check po natin ng blood pressure. The second one is yung body temperature. Kapag mataas, chances are there is an ongoing discomfort or may ongoing po na illness, no? Mataas po yung mataas po yung presence po ng mga harmful microorganism that causes for the rising of the body temperature. Ang pulse rate naman ay tumitingin at nag-i-indicate ng presence po ng problema po sa puso. Kaya po pagka sobrang taas po, sobrang bilis po ng pulso ng isang tao, that could mean there is an ongoing may health issue po siya, no? This could mean there is an infection going on. Yun po yun, no? Kaya po yun po sa pulse rate. Kaya dapat nasa range po yan ng normal. Hindi po pwede pong sobra po siyang bilis or sobra pong bagal, no? That if that happens, it could mean something is wrong. Okay? Ang sumunod naman panghuli is the respiratory rate. It helps indicate the presence of a pathological condition. Halimbawa, kung ang patient natin ay meron po siya ongoing na pneumonia, no, na hindi po natin nakikita sa panlabas, or mayroon po sa mga stress na mga pinagdadaraanan, no, na nagko-cause po ng abnormal rate po sa paghinga po ng ating client. So yun po yung mga pakatandaan po natin when it comes to the following indicators ng ating vital sign. Okay? So I think I've shown you already napadala ko na yung link sa inyo. Medyo mahaba-haba po kasi ng konti po yon regarding doon sa paano po kukuha ng vital signs, no? But I would encourage you to take a look if you have time. Panoorin niyo po ng yung ating pong video na ito para po mas ma-appreciate po natin yung paano po tayo kukuha ng vital signs. But I will try to explain in my own in the best I can para po mas ma-internalize po natin for a while. Sandali lang po. Yeah, I was trying to download yung link natin pero yun nga, like what I've been observing po the past few days, medyo bumagal po yung aking internet, no? Kaya we'll be having hard time watching the video. So tuloy po tayo. O yan, ito na lang po, no? Tingnan po natin po dito how it's being explained. Tulad po ng pagit po natin, pagka tayo kumukuha po ng vital signs, mahalaga po na, ayan, you make sure that you have the right equipment to use. And never ever commit that mistake of buying something that could, put you in trouble later on.
Ayan. So, unang hakbang is we ask our client to, kita niyo ba ako? Nawala ako. Ayan. Ask your client to relax yung kanyang kamay and then you have to ask him or her to have the palm face upward. Pag ganun po yan, and ang sumunod naman po ay may tanong dito si Rosa, Sir, paano kung may 1 or 2 na di normal sa vital signs? Ano po sa vital signs ang pwede i-disregard para matuloy ang massage? Okay, sagutin ko na muna to ha. Medyo interesting tong tanong po ni Rosa. Now, there are 4, di ba? There are 4 indicators ng vital signs taking. So, ang ano na lang po dyan is pagka one is may problema po sa kanyang race, no? Mataas po yung, kunwari, yung kanyang BP, mataas po yung kanyang body temperature, mataas po, basta anything that is not normal, then causes for alarm, no? And for purposes of DH examination, ako ang like kong sasabihin sa inyo is, kapag ganun po, never ever venture to continue on if you notice that the vital signs is amiss. Something is wrong with the vital signs of your client. Okay. By the way, bago ko pala makalimutan, at gusto kong emphasize din po sa inyo kasi sometimes no, at hindi naman kadalasan nangyayari, pero there are some of the examinees have the temptation to to cheat on the result, no? To cheat on the result or to cheat on the outcome ng kanilang vital signs. So what do they do? Kung ano lang po yung normal range, yun lang pong sinusulat. Tandaan nyo po ha, this is a sign of cheating and cheating is not acceptable to DOH. No? When I say cheating that is not acceptable is that kung ang range po niya, halimbawa, pagkuha po niyo ng vital signs, lumabas po dito, alam niyo po yung mga assessor po natin, kahit tatahitahimik po yan, minsan tinitingnan po nila kung ano po yung sinusulat nyo. Na kapag lumabas po dito is 140 or 150 or even 200, and yet ang sinulat po ninyo sa inyo pong SOAP form ay 120, just to play safe, para lang matuloy. Kapag yan po iginawa nyo, you're in trouble. Ulitin ko ha. Ayan, maganda, buti na tanong po ni kanina ni Rosa, no? Wag kayo mandaya po sa inyo pong vital signs taking. Kasi ang iba ang ginagawa nila just to play safe, sinusulat na lang nila without being mindful kung ano talaga yung actual na status ng ating client. Class Okay. Ayan, medyo maingay. How is my class? Sandali Paki-mute po. Bye. Sino yun? Sino yan? Baho. Sino yan? Okay. So yun po yung po natin, wag kayo mandaya po sa inyo pong sa inyo pong vital signs taking kasi yung the moment you cheat, you're in big trouble. Ayun po. Kaya kahit nakala nyo minsan kasi habang nag-i-exam po kayo, yung assessor nyo busy, kunwari may kausap, nagte-text, pero hindi nyo alam, minamatyagan po kayo, no? At tinitingnan po yung inyong mga ginagawa, lalo na po dito sa part po ng SOAP, ng pagkuha po ng inyong vital signs ng client. Okay. So tuloy po tayo. Ang sumunod po ay place compressor cuff so that inflatable plug is centered on the inner aspect of the inner arm. So, i-insert nyo po. Ayan. So, this is an example of that. So, i-insert nyo pong pag ganon. Dito po yan, no? Tataas nyo po ng konti. Now, some are asking or even asking or saying that dapat nasa left side. Which I agree, no? Dapat sa left side kasi magsisimula dito tayo magte-test because normally po ito po yung pinakamahina na side because this is where the deoxygenated blood normally flows. Ayan po. So, that's how you insert. Papasok po yan sa dito. Ayan, higpitan nyo lang po kasi yung cuff na yan, higpitan nyo po in such a way na hindi sobrang maigpit pero just enough na comfortable yung client natin and hindi naman masyadong maluwag. Ayun po. And yan, wrap the cuff snugly and even around the arm. So, yun po yung ginawa na po natin, no?
snugly fit na po yan. Hindi, para sigurado lang. Ayan. Okay, ganun po. Then the next step that we're gonna do is insert the two fingers, no? Yung ating index and middle finger dito sa cuff to feel yung pulse, no? Hahanapin niyo po yung pulso. Dito po yung sa brachial artery na sinasabi. Insert niyo po ng ano. And also you have to make sure na kaya natin masabing hindi masyado maigpit kasi makakapasok po yung mga daliri po natin, na? Para po ma-determine po natin yung pulso ng ating client. Ayan. The next thing is, ayan, gamit na po ating stethoscope. Ayan. Hindi ko mayano kasi naka-headphone po ako. Gamit po ating stethoscope like what I have shown sa video. I-check nyo po kung ito po ay naka-open. Ano po? Paano mo malalaman naka-open po yung ating pong diaphragm dito po? Kapag tinapik mong ganon, masakit po sa tenga. Kapag tinapik mo, wala kang marinig, that means naka-close po yung ating pong diaphragm ng ating pong stethoscope. So, ganun nyo po, hanapin nyo po kapag maingay, aray, malakas, ayan. Ibig sabihin po, gumagana po yung inyong yung pong stethoscope. And inflate the cuff until the radial indicator goes up to 200. So, where is the bulb? So this is the bulb now. Minamalat ako. Ito yung bulb. Ipapump natin po yan. Ayan po. At ang sabi din po dito, dapat aabot po siya ng 200. So, where's that? Yan. Yung ating pong ano po, radial po dito, nasa range po siya, abot po siya, nasa vicinity po ng 200, no? Ipapump mo siya, pump. Pero bago ka nagpa-pump, you make sure that your valve is properly locked, no? Para walang tagas po yan. Ipipihit mo ng ganon, tapos yon. Pag nagpa-pump ka, naramdaman mo yung paghigpit ng ating balikat, ng ating cuff dito, that means nagpa-pump na maayos yung ating pong yung ating pong gamit. Ayan po, no? So you have to make sure that this one, ang tawag no, indicator, yung arrow na yan goes up until at around 200. Ayan po. And then pagkatapos po noon, ayan, tatatantsayin mo na po, sabi ko, deflate the cuff slowly, noting the manometer at what point the first sound, yung tug na maririnig po natin, and then yung pinakahuling pong tunog na tug. Ganon na marinig po natin kasi ang sunod po niya tug. Ganon po siya. Okay? So, yan po. Dito po yan. Pagka dumating po tayo ng 200, hawakan po natin, and that's why it takes a lot of practice to learn how to do this. Dahan-dahan mo pong i-control ng ganon. Magre-release ka po ng hangin. Pag nag-release po ng hangin, yan yung babalik na po yung indicator na ito, yung needle na yan, babalik na po yan kung saan siya nagsimula, and then ang inyong pakikinggan ay kung kailan po mayroon siyang unang tunog na maririnig, no? Yung tunog na ano po, yung something like tug, yung ganon. tug, yung ganon. So, yun po yung babantayan mo. Yung una pong narinig natin ganon, that means you are seeing the systolic. Yan po yung una. Yun, susunod-sunod na po yun. Susunod-sunod na po na pintig po, maririnig po natin. Hanggat yung pinakahuli po na tug, yung ganon, yun yung namamarkahan nyo. And that means that is the diastolic. So dalawa po ha, systolic, yung unang tunog, and then sunod-sunod na tunog, and pinakahuling tunog, yun yung babantayan nyo, and that is the diastolic. Ayan po. So, ayan, pagkatapos po nun, alisin nyo na po yung cuff, i-press nyo po itong cuff na to, and then palabasin yung hangin, and then maaari nyo na pong itabi. Ayan po, that is how simple it is, no, to take the vital sign na blood pressure ng ating client. Okay? So, do you have any clarification or question? Wala naman po. So, tuloy po tayo.
Ayan. Ang body temperature, mas napakadali lang po, no? In this illustration, gamit nyo na lang po yung thermal gun. Ayan, gaganon ka lang, and there you are. Or yung thermometer, digital thermometer, ilagay mo lang sa kilikili. Ayun po. Question, pwede ba yung sa bibig? Medyo ano po yun, no? The normal way of taking the vital sign apart from the thermal gun na sinasabi is yung dito po, yung sa kilikili po. Pero po, lagi nating tandaan sandali. Ayan Sir, po. question po. Yes, go ahead. Frank, sir. Frank, go ahead, Frank. Regarding dun sa mga vital signs, sir, kasi usually kahit na nga mga ibang nurses they are not particular or may mga practice pa na hindi perfectly accurate yung nakukuha ang BP. So, bakit nire-require ni DOH si massage therapist na hindi naman sila medically professionals na nag-practice from this kind of taking some vital signs? Yes. Ang DOH is number one, concern niya is the safety po ng public, ng general public. Kaya po, yun yung meron tayong training na ganito para mapaghandaan natin, no, ano yung mga posibleng problema po while we do the massage. And yeah, I agree with you. Wala namang this one, even the vital signs taking is not 100% accurate, no? There are many indicators that would say or even belie what is the real condition. Kaya lang po, Naka-sound, sir ba? Go ahead. Daryl, ano yung tanong mo? Wala. So, sumingit lang. Balikan natin si Frank. So, Frank, ang ganito ang natin, this is just the ideal scenario. No? Kunwari, nasa spa po kayo. Yes, sir. Ang question ko, sir, is not all massage therapists are yung parang hindi ko naman dinadown yung empty, sir, no? But yung exam nga is a high school preference level lang ang binibigay nila. So, hindi lahat are capable or komportable to use like the aneroid BP or so maybe they can opt to use like yung mga digitals lang. Kasi parang mas madali gamitin, mas komportableng gamitin ng mga therapists yung digital as of now rather than using yung sinasabi nyong mas preferred method like stethoscopes, the Sphygmomano. So those are devices that used by professional like nurses, midwiferys, mga PTs. So okay lang kung may background sila with these courses, pero parang too much to ask for the massage therapist to bring a Sphygmo and a stethoscope act like they are medically professionals. Let me just correct the notion. Sa DOH na definition, ang massage belongs to the medical po tayo, nasa medical field ang massage, no? That's being official. Okay. Pangalawa, if you notice, kasi tulad na banggit mo kanina, high school yung minimum requirement natin. Pangalawa, when it comes to the exam, mapapansin mo, ako, through the years, hindi ko naman nakita talaga napakahigpit nila on this. Okay? Hindi naman sila talagang as in, talaga you really have to check on this. They will ask a lot of questions on this. Hindi naman po. Ang atin lang po is meron lang ang mga applicant po natin for licensure exam ay meron po silang working knowledge. No? They know how to go about it. Paano nila gagawin. No? Kasi sa spa setting naman, kapag yung spa naman ay may ganung outfit, talagang properly trained yung hahawak ng ganon or probably mga nurses talaga yung hahawak ng ganon. Pero for purposes of the examination, ito po parang orientation lang po ng DOH na this is how important it is and this is what probably you would do, yung things like those, no? Pero sa totoong buhay naman, like ako, nagpa-check up ko kamakailan, pagpunta ko sa doktor o sa digital naman ang gamit no? Digital naman ang gamit. Kaya lang po, yun yung ko lang is for purposes of exam, ito naman lahat natin na ginagawa ay para naman sa exam ng DOH. So, alam naman natin na hindi naman talaga maghigpit si DOH on this.
Okay? Basta importante lang, alam na natin yung mga normal range, how you fit in the equipment, things like those, no? Kasi mga ngapa-ngapa talaga yan, no? Hindi naman natin araw-araw na ginagawa to. Nasagot ko yung tanong mo, Frank? Yes, sir. Ano lang naman, sir, it's just like an information or idea lang na dapat hindi ganun ka, yes, tama nga, hindi ganun ka strict on this kind of matters since hindi naman lahat is komportable to use this kind of devices. Yes. Sir Benj, can I add po? Sure. Kasi Arcel. as a trainer po at assessor sa Hilot, we do teach po BP taking by using aneroid. So as sabi ni Sir, it's too much for non-medical people to use the manual. We say manual kasi I think we have to go back kasi sa basic. That's why it was imposed na dapat we have to learn it. Kasi mas accurate po yung manual kaysa sa digital. So hindi naman siya too much talaga. It's a basic na dapat nating malaman. Kaya siguro din required yan ni DOH na we have to know the basic. Yan lang po yung idea ko for that. Kasi yun yung tinuturo namin. Opo. Tama po, I agree with you. I agree to both of you, no? Kasi number one, yun nga, pag sinabi natin sa actual work scenario, nowadays bihira nang gumagamit nung aneroid, no? Kalimitan gamit na digital na, mga ganito na. Pero yeah, I agree with Arcel bang nickname mo? Ano ba? Arceli or what? Pwede po RC. Thank you po. Ano po? RC, Sir Benj. Yes po. Sige. Okay. Ito yung sinabi ni RC. Siya, nagtuturo din pala siya. So, ang dyan is, yan nga, grounded tayo dapat sa basic. Yan lang naman po yung ng DOH. No? Para kung kaano man mangyari, bumalik ka sa basic, hindi ka mangangapa dahil alam mo na napagdaanan mo na. Pero like what we said, these are benchmarking lang ng DOH para sa atin na nagmamasahe, na at least meron tayong working knowledge, we know how to do things like that. Pero through time naman, kapag araw-araw mo naman ginagawa, like for example, yan ang policy ng spa ninyo na kailangan may BP yung, may vital sense taking yung client, then maging bihasa ka talaga. Yun po yun. Kaya tama po kayong pareho when it comes to this. Ang ginagawa lang po natin, nire-re-echo lang po natin yung naisip po ng DOH na para lang we have the mindset na tayo ay health professionals, no? Although ang ating linya talaga ay sa masahe, and yet we know how things are done, and whenever your client would ask you about things, you could easily tell them na ito yung dapat, ito yung hindi dapat, kasi napagdaanan natin sa ating pagsasanay. Okay? Tuloy na po tayo. So ayan po. Kailang may lamang po talaga pagka nasanay ka na, kasi mamani-mani mo lang yan pagdating ng DOH exam. Okay? But yeah, we're trying to also consider those who are newcomers na talagang hindi pa nga nakakita yata ng aneroid yung iba. Hindi pa nakahawak, I'm sure say. Nakakita na, pero hindi pa nakahawak ng aneroid. Kaya ino-orient lang tayo ng DOH. So, yung sa thermal gun, going back to our lesson, sa body temperature naman, yung thermal gun na gamit, no? Yun naman, napaka-basic naman po yun. Yung may mga high-tech ngayon na thermal gun na talagang siya na magsasabi kung mataas na yung BP ng client, yung body temperature ng client, yung things like those. Okay? Yan. And by the way, there are times naman po, balikan na po natin yung ating thermometer. May mga times po na tinatanong po ng DOH kung paano po siya linisin. Paano po? RC, paano mo lilinisin ito? Kasi may mga aseso na ganun kakulit. Okay, show me how you clean your do you clean this before or after using it? Before and after, Sir Benj, bali, we do take a cotton po, we put alcohol, and we apply it on the tip of the thermometer po. Patungo sa body? Outside po. Outside po. From the tip, sabi mo kanina cotton, tip, from tip to the body from the body towards the tip? Towards the tip po. Towards the tip. Kasi pag kinalat mo na. Kasi kung marumi dito, kinalat mo dito sa body. Yes, Sir
yan lang po yung ano natin. Thank you RC for that, no? So when you have to, may mga ganun lang po nagtatanong, marunong ka ba maglinis niyan? O yung mga ganun, no? Baka mamaya hindi niyo masagot. So yun po yung sinabi po niya, i-dip mo po sa alcohol, kaya hindi ko naman kayo nire-require na magdadala ng cotton balls na gagamitin, but if you have enough resources, they could just, meron namang plastic na lagay na maliit, meron na nakasok na siya ng alcohol, and then you clean it from here. Pag ganun ganun po yung linis po niyan. Huwag pong pabalik, kasi pag ginanon mo, kumalat na yung, kung may mikrobyo dito, kumalat na po dito sa body po ng ating pong gadget. So pag ganun po yung cleaning na yan, saka mo siya gagamitin, no? And wag na wag sa ngipin dito. Ngipin sa bibig. Dito lang po sa armpit natin po gagamitin po yung ganito. And another thing I would like to remind each and everyone, kapag kabibili po ng ganito, lalo na kung nasa plastic, pa siya, case pa lang, wag kayong magdadala ng kabibili galing sa Mercury o sa drugstore ng ganito na hindi nyo po na-check yung battery. Ayan. Okay? Kaya nga yun nabanggit po ni RC kanina na this one is not really reliable kasi lalo na kung mga times na drained na yung battery, hindi ka mabibigyan ng accurate na data. Okay? So kailangan po i-check nyo po or magdala po kayo ng extra battery para po ma-replace nyo po at alam nyo po paano po ilagay po yung battery po dito, no? So yan po. Ayan, no? So, ito po. And yung isa po, yung ginagamit po ng mga kasama ni Daryl, yung mga VIP natin, mga visually impaired, talking BP naman po yon. Yung po yung nagsasalita, no? The normal systolic is 120 over gumagano, no? Ano pa yon? Na slang pa yung English niya. Yung ganon. So, medyo may kamahalan yung mga talking BP, but this one parang 100 or mga 50 lang yata yung ganito eh. Anyway, so that's about taking the body temperature. Ayun po. Ang sumunod naman ay, yan, ito yung pag-check ng pulse rate. Ayan, rest the arm and palm facing upward. No? Nakaganon po yung palm ng client natin, and then yung middle fingers, middle tsaka index finger, yung pong ilalagay po natin. So, nandito po sa ating pong radial artery. Pag sinabing radial, ito yung part na to, dito nyo po ipupulso, ilalagay nyo po, no? And then, saka nyo ilabas yung relo. Or kung nakasuot yung relo ninyo, titingin na lang po kayo, i-check nyo po, no? Ayan. So, bibilangin nyo lang po. Pero ang iba naman, para mabilis, ang ginagawa po ng iba, yung 30 second na kung ilan yung indicator lumabas doon in 30 seconds, tina-times 2 nila, and then that's it, you already had one. Pero for the exam purposes, sagarin nyo na lang po ng 1 minute. No, wag na kayo mag-compute para ayun, mas accurate po yung ganon. Okay? And then mabilis lang po yung sa pulse yung pintig lang po yung ating dito. Yan, maramdaman naman po natin, no? Yan, yung pulso. Walang tao pong buhay na wala pong pulso. Okay? So, mabilis lang po yung pulse rate at ang sumunod naman po yung respiratory rate. Tulad sinabi natin kanina yung paghinga. So, how do you do that? Kailangan po. And by the way, pwede mo pong ipagsabay yung pag-check mo po ng pulse rate saka ng respiratory rate. No? Mahaba po yun nandito, pero ayan, madali lang po. Basta po, nakaganon lang po yung kamay. At titinan nyo po yung pag-rise and fall po. Yan, wag na po yung dibdib, no? Kasi nandito yung kamay na to. Ito mo, titingnan mo na lang yung rise and fall po nito. So pag fall po niya at pag-rise, that's already the 1 cycle. Yan lang pong bibilangin nyo po in a minute. Ayan. So, napakadali lang po actually. Hindi naman siya kahirapan talaga. Ayan, but you have to just do the practice. Lalo na po yung mga first-timers po natin. Hindi nyo po ganong kabisado. Ayan. So, do you have any question or clarification like what we've said? Ito po ay benchmarking lang po ng DOH. At ayun lang po yung nila is para makita po natin, malaman po nila na naiintindihan po natin yung kahalagahan po ng pagkuha po ng vital signs, naiintindihan po natin yung pag-interpret kung ano ang nandoon na
na mga nakuhan ating data sa ating client, at yun yung maging dahilan o maging daan upang mamasahiin po natin yung ating client. Let me check kung mayroong tanong. Sorry, I'm late. Wala naman palang tanong. Okay, so I'm now open for any clarification or anything you would like to ask regarding dun sa ating ginawa sa ating lesson for today, which is the vital signs. Wala naman po. Are we good? Okay. So sa inyong practical exam sa DOH, tulad ng sinasabi natin, mahalaga na sanayin nyo po yung sarili nyo in doing this para pagka naisalan po kayo, magagawa nyo po. Pero again, like what we said, ang inyong exam would last for only between the vicinity of 15 to 20 minutes. No? Yung 25 minutes, mahabang-mahaba na po yon. And kung marami-rami po kayo in a day, minsan po mga 10 minutes, tapos na po kayo. So, depende yan sa inyong assessor. Pero like what we've been saying over and over again, mahalaga na iintindihan nyo yung mga basic, yung mga fundamental ng paano yung gagawin para pagka kayo naman ay nabigyan ng ganong senaryo, magagawa nyo po ng walang kahirap-hirap. Ayun. Okay. So, ayun po. I'm still open for anything na gusto nyo pong linawin. Ano po yung gagawin nyo? May mga tanong ba kayo? For the meantime, kung may time po, medyo mahina po kasi internet ko sa ngayon. Kaya I'm planning to have pakita ko po sana sa inyo yung mga ginawa na natin na discussion on this para mayroon kayong idea. Yes, Colleen, go ahead. Sir, ang question ko lang po, 'di ba, parang sinasabi niyo nagbago na yung klase ng exam before kasi parang objective ba? Yung parang ano. Now po, ang tanong ko is meron po bang copies ng previous exams para ma-review po namin? Para may idea lang kami paano yung ano. I mean, given na po na magbabago yung yung the way na ibigay exam. Pero meron po bang mga samples kayo nun, ng mga previews na examen? Okay. Sige po. Medyo lumayo tayo dito sa 5 basics sa vital signs na kasi yun yung topic talaga natin for today. Anyway, sagutin ko na yung tanong mo. Ganito po yun. Number 1, I'm just going to remind each and every one of you na never to rely on the test questions. Please. Bakit po? Kasi yung iba, I'm sorry kasi I know hindi naman yun nasa isip mo ko din, pero yung iba kasi they relied so much on the test questions, hindi sila nagbabasa, doon na sila sa test questions nakatingin. Pero sa totoong buhay po, almost 15 years na ako sa ganito, sa ginagawa natin, lahat po na nag-rely sa test question na hindi po inaral na maigi yung manual, ay talagang hindi po mapasa. Bakit po? Kasi po, hindi po nakabase po doon sa ibang-iba po yung lumalabas sa exam. What is very, very important for you is to understand the concepts na pinag-usapan natin. At tulad nung nabanggit na po natin, yung pinaka-latest na exam cycle ng DOH is more on analysis. No? Halimbawa, ako, paborito kong halimbawa is si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag, tumama yung kanyang puwet sa lupa, sumakit yung kanyang balakang, kinagabihan, hindi siya nakatulog. Ano ang kanyang kondisyon? That's the first question. The second question is, ano ang pwede mong gawing masahe? The third question might be, ano ang, bakit contraindicated ang ganito? May mga ganon. So, meaning to say, in one paragraph, marami po siyang tanong. Kaya, hindi po maging fair para sa inyo na mag-rely kayo doon sa mga tanong ng DOH kasi po situational na po sila ngayon. Nakuha niyo po yon? Situational. Hindi po katulad nung araw na highly objective. Naabutan ko po yung panahon na objective yung exam. Yung what is the meaning of this? Who is the Secretary of Health? Who is this? Who is that? Ganon. Enumerate this, enumerate that. So it's more on the cognitive na side na cognitive in a way na more on objective nga. Yung ganon. Kaya nakakatakot ko kung mag-rely po kayo sa test questions. Ang ating gusto mangyari is
you try to just analyze, and then i-apply nyo po ano yung masahing appropriate dito, ano yung masahing hindi dapat dito, anong stroke ang pipwede, anong stroke ang hindi pipwede, ano ang benefit ng massage, saan contraindicated ang massage, at mga ganon. No? So more on the application side tayo sa totoong buhay. Okay? Ayun po. Kung nasagot ko yung tanong mo. Last question po, sir. Yung sa thermometer po, pwedeng, di ba pinakita niyo sa akin yung tube? Pwede po ba yung non-contact na thermometer? Accepted po ba sa DOH yun? Anong non-contact? Ano lang, di yung ganon? Yung thermal gun? Opo. Tulad nung sinabi ni RC kanina, basic lang tayo, no? So if you could have this, mas okay po. No? Actually, mas mura to eh. No? So sa basic tayo. Pero kung meron na kayong available na mga thermal gun, sige, dalhin nyo yun, wala naman problema. Pero hanggat maaari po, we could go on this, and then sa ating ang tawag ng BP apparatus, yung mga basic na as in manual, yung mga ganon. Okay? Pero kung if you have those things already, like what I have here, yung thermal gun, pwede po yun. Basta po as long as alam nyo po yung normal range, yung mga ma-explain nyo po ano po yung dapat gawin, hindi po dapat gawin. And then if the indicators proves to be nasa unhealthy condition yung client, then you just simply refuse giving massage to that client. Ganun lang po. Kaya lang for your exam purposes, like what we said, huwag kayo magdadala ng model na hypertensive, yung mga ganun. Kasi malamang sa malamang, hindi siya makapag-model. No? Pag nalaman ng aseso yan, hindi siya papayagan na mag-model. Kasi hypertensive, yung mga ganun. Okay na. Meron po akong isang tanong with regards dun sa mod. Last na po ito. So, sige what po. If nangyari po yung scenario na hindi na po na-expect. Yung model na yon is suddenly nagkaroon po ng problema sa vital signs. Paano pong magiging nun? So, bali, failed na po kami kung sakali. Hindi kami makahanap ng bagong model. Kasi, let's be honest, sir, it happens na akala natin healthy. Yung pala may problem. But on the day of the exam nang nangyari, what can we do about it? I have some good news. Like what I've been saying to you, the good news is, yung mga examiner natin ngayon are relatively considerate. So, hindi mo naman kasalanan yun eh. Kahit na nung sa bahay pa lang, okay naman siya. Pagdating doon, tumaas yung niya, or siguro nainitan siya. Kasi ganun, di ba, pag naglakad sa kalyem ng mainit, tataas talaga yung BP niya, things like those. Pero, the good news is, pagka ganong condition, pwede naman natin mapakiusapan yung assessor. Yung ganon. Okay? Tulad ng binabanggit ko sa inyo, minsan naman pagka may mga unavoidable circumstances na gagawa ng paraan. Unlike mga 5 years ago o 10 years ago. Kasi dati, sa dami ng mga nag-exam sa DOH, wala na silang time na yung pababalikin, yung gano'n, no? Pagka may problema, tsugi na agad. Balikan na lang next year. Pero ngayon po, awa ng Diyos, I praise God. Medyo mabait po yung mga assessor po natin. Additional, sir. Ang alam ko po, sir, pinagpapahinga muna. Kasi di ba biglang galing sa mainit. So, ang alam ko po, pinagpapahinga muna nila. And then, pagkatapos nun, tatawagin ka ulit. Yes. Exactly. Yun po yun, Ems. Pagka mataas, minsan tatanungin, saan ka ba galing? Ma'am, kasi naglakad ako ng 1 kilometro papunta po dito. Natural, papahingayin ka muna. Pahinga ka muna dyan, ha? Mamaya ka na, mauna na muna yung iba. Mga ganon. So, in other words, relatively, sila ngayon, lenient in DOH. No? Ang hindi lang nila mapapatawad, kapag nag-perform, hindi mo alam yung ginagawa mo. Yun talaga. Hindi na nila mapapatawad yun. Pero kung alam mo, pero nakakalimutan mo, natataranta ka, pag abot mo pa lang ng papel, gano'n na yung kamay mo, nanginginig ka na, normal lang yun. Normal lang yun. Kaya hindi ka naman nila bibembangin kasi ba't ganyan yung kamay mo? Ba't hindi ka pa nagsisimula, nagba-vibration ka na. Ayan. Okay ba yon? Lumabas sa aking bungi. Okay. So, may tanong si Joseph. Sir, can I ask aloud na ba? Dali ha.
Joseph, hindi ko na mabasa yung ano mo. Anong tanong mo, Joseph? Tinatanong niya kung pwede daw mag-massage sa mga buntis. Ayun, allowed na mag-massage ang mga massage therapist na mga buntis. Depende, no? Kung first trimester at maselan, naku, delikado po 'yon. Ano po? Pag third trimester naman, manganganak na 'yon. So depende po 'yun. I cannot judge, pero ako ang pinaka-safe is pagka pregnancy, nasa state of pregnancy po ang applicant, dapat sasabihin sa assessor. Ayun po. Sila lang po makapagsasabi na magpe-perform, or sila po makapagsasabi to what extent pwede ka mag-perform. Or pwede naman na minsan gagawin na lang nila, o sige, wag ka na mag-perform, sagutin mo na yung tanong ko. Yung mga ganon. So, it all depends on the anong tawag noon? Pleasure of the assessor. Sir, Pero, yes, sir, go ahead. Ang tanong niya kasi, yung therapist ang buntis, what if kung ang patient naman ang buntis? Same manner, same thing, no? Madali naman sila mag-utos na, o sige, wag ka muna, yun na lang. Sino bang available na mga model dyan, ikaw muna dito. Gaganon naman sila. Si sir, may mga client na nagtatanong kung pwede na mag-massage ng prenatal massage. Depende po yan kung yan po yung expertise. Ano po? Huwag kayong magpi-prenatal massage kung hindi nyo po alam yung ginagawa nyo. So, pero pagka sanay na po kayo, then nobody's stopping you on that. Okay ba yun, Ems? Yes, sir. Thank you. Okay. Sa DOH, basta sa DOH, kung kayo po ay on a state of pregnancy, yung mga women, mga applicant, then you have to let your assessor know the condition or the status, no? Wag yung ililihim sa kanila yon, para sila na magbibigay sa inyo ng advice kung anong gagawin. Kapag ang model nyo naman ay pregnant, ay pakiusap naman. Huwag nyo na dadalhin dun. Oo, baka makunan pa yan. Sagutin mo pa yun. O sagutin pa ng komite. Yung ganon, ha? So, ano lang po, just make sure na ano naman po, safe po kayo at wala po, hindi po mapapahamak din po yung DOH. Okay na po. Overtime na po tayo. So, kung wala na pong karagdagang tanong, Joseph, I hope nasagot ko yung tanong mo. Pinost mo sa sa chat. Kung wala na po, maraming salamat, and like what we said, tuloy lang po kayo ng aral at hopefully yung mga books darating na po at ma-forward na namin po sa inyo. And by the way, kunti na lang po natitira sa ating pong talakayin sa module na ito. By next week, or today is na pala, no? Friday. Hopefully by Monday o Tuesday, magkakaroon tayo ng panibagong unit test. Ayan po. And then abangan nyo na po ang unit test natin sa anatomy, physiology at microbiology. Yun po yung maging graded. And then before the final exam that I'll be giving you 100 item na final exam in the next few weeks. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. Kung wala na po kayong tanong, God bless and see you again by Monday. For those joining me sa ating spa management course, we have class tomorrow. And tuloy po natin yung aral po natin. And antabayanan na lang po yung ating maging discussion by tomorrow, 12 o'clock to 1 o'clock o 1:30. Bye for now. God bless. Arigato. Yes, sir. Bye, sir. Thank you for today. Ingat po. Yeah, God bless. Salamat po. Thank you, sir. Bye-bye po. Okay. Salamat, Frank.